Alam mo ba na 33% ng Law of Attraction ay nakadepende sa kapaligiran ng iyong tahanan? Malaki ang papel ng ating kapaligiran sa paghubog ng ating thoughts, emotions, beliefs at attitudes. Ang mga bagay sa iyong bahay ay may energy na nakakaapekto sa iyong mental health. Ito ay maaaring magtulak sa iyo patungo sa iyong mga layunin o hadlangan ang iyong pag-unlad. Kung nais mong matrak ang pagbabago at himala sa iyong buhay, narito ang ilan sa mga bagay na dapat mong alisin sa iyong bahay. Number 1, mga damit na hindi mo na isinusuot. Ang mga damit na hindi mo na ginagamit ay may certain energy na tumutugma sa sitwasyon noong binili mo sila. Kung tatanggalin mo ang mga nasabing damit, maaaring magkaroon ng puwang para sa mga bagong himala sa iyong buhay. Alisin ang mga damit sa iyong bahay na hindi mo na isinusuot. Ang mga ito ay may dalang energy mula sa iyong nakaraang buhay na maaaring makasagabal sa iyong progress. Hindi mo na ginagamit ang mga bagay na ito dahil maaaring hindi na sila tugma sa iyong kasalukuyang mga layunin at mithiin sa buhay. Kaya naman, dapat alisin ang mga ito sa iyong bahay. Kung maayos pa ang iyong damit, pwede itong ipamigay para mapakinabangan ng ibang tao. Pero bago ka magpaalam sa iyong mga damit, magpahayag ng pasasalamat dahil dala nito ang energy ng gratitude at appreciation. Number 2, marumi o lumang sapatos. Ang iyong tahanan ay dapat na malaya sa lahat ng uri ng external energy, tulad ng enerhiya na dala ng iyong sapatos. Ang mga luma o sirang sapatos ay senyales ng kakulangan sa support, power at resources na posibleng makasagabal sa iyong abundance at success. Additionally, ang mga sapatos na pipiliin mo habang naglalakbay sa iyong buhay ay makakatulong upang matukoy ang landas na iyong tatahakin. Ang daan patungo sa pag-unlad at tagumpay ay mas magiging maliwanag din sa pamamagitan ng pagsusuot ng malinis at maayos na mga sapatos. That's why, dapat mong linisin ang sapatos na iyong ginamit upang mapigilan ang anumang outside energy na makapasok sa iyong bahay o sanctuary. Ang malinis na sapatos ay makakatulong upang mapanatili ang malayang pagdaloy ng positive energy. Dapat mo ring palitan ng bago ang mga sirang sapatos para magkaroon ng suporta sa iyong paglalakbay. Number 3, mga kalat or basura. Kung gusto mong magkaroon ng peaceful at organized environment, dapat mo ring alisin ang mga kalat o basura sa iyong bahay. Ang mga kalat o clutter ay nakakasagabal sa malayang pagdaloy ng enerhiya sa iyong tahanan. Ang cluttered o chaotic energy ay posibleng maging hadlang sa iyong prosperity at success. Maaari rin itong magdulot ng stagnation at limitasyon sa iyong personal development. Therefore, ang regular na pagdideclutter o pagtatanggal ng mga bagay na hindi mo na ginagamit ay mainam upang malayang makadaloy ang positive energy at abundance sa iyong bahay. Maganda ring i-adapt ang minimalist mindset at i-organize ang iyong mga gamit upang maging maayos ang iyong tahanan. Ang kalat sa kwarto ay posible ring maka-attract ng poverty at financial struggles dahil pinipigilan nito ang pagdaloy ng positive energy at prosperity. Kaya naman, dapat alisin ang physical at energetic clutter sa iyong kwarto upang matanggal ang stagnant energy at blockages na pumipigil sa pagdaloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Number 4, mga bagay na humaharang sa hangin at sikat ng araw. Ang pagpasok ng hangin at sikat ng araw sa iyong tahanan ay maaaring makatulong sa malayang pagdaloy ng energy at magdala ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Kung hahayaang makapasok ang fresh air at sunlight sa iyong tahanan, mapapanatiling malusog at maganda ang mga halamang bahay. Magiging maaliwalas din ang iyong kapaligiran. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan, lalo na sa mental health. Ang pagtatanggal ng mga energy blocking things sa iyong tahanan ay magdadala ng positive changes at feeling of lightness. Dahil dito, dapat alisin ang mga bagay na nakaharang sa bintana ng iyong bahay, tulad ng drawer o malaking aparador. Kung makapal ang kortinang gamit, mainam na palitan ito ng mas manipis ang tela upang makapasok ang hangin at sikat ng araw sa loob ng iyong bahay. Number 5, mga sirang bagay. Minsan, kailangan nating bitawan ang mga sirang piraso sa ating buhay upang magbigay ng puwang para sa mga bagong bagay. Ang mga sirang bagay ay maaaring magsilbing energy blockers at hadlangan ang malayang daloy ng positive energy sa ating mga tahanan. Kaya naman,
Mainam na alisin ang mga sirang bagay sa halip na subukang ayusin ang mga ito. Halimbawa, kung nabasag mo ang hawakan ng iyong tasa, huwag na itong idikit. Itapon ito at palitan ng bago. Gayon din ang mga basag na salamin, orasan at figurine. Kung aalisin mo ang mga sirang bagay sa iyong bahay, maglaan ng araw o oras para gawin ito. I-check ang iyong mga gamit kung mayroong mga sirang bagay na pwede nang itapon. Pero bago itapon ang mga sirang bagay, magpahayag ng pasasalamat para sa serbisyong ibinigay nila. Ang pagpapalaya sa mga sirang bagay ay makakatulong upang maging malinis ang iyong kapaligiran. Magbibigay rin ito ng puwang sa ating buhay para sa new opportunities at prosperity. Number 6. Mga bagay at damit ng mga yumaong mahal sa buhay. Ang iyong tahanan ay dapat naglalaman lang ng mga bagay na bahagi ng iyong kasalukuyan. Ang nakaraan ay dapat manatili na lang sa alaala at hindi sa physical na bagay. That's why, mainam na alisin ang mga bagay at damit na pag-aari ng mga yumaong mahal sa buhay. Ang pag-iingat ng mga bagay na pag-aari ng mga yumaong mahal sa buhay ay nagki-create ng emotional attachments na pumipigil sa atin na magpatuloy sa buhay. Bagamat ang mga alaala ng mga taong iyon ay mananatili sa ating mga puso, ang pag-iingat sa kanilang mga gamit ay maaaring maging dahilan na ma-stuck ka sa nakaraan at hindi makamove on sa iyong buhay. Sa halip na itago ang kanilang mga gamit, bigyan sila ng pahintulot na umalis sa iyong tirahan upang maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. At the same time, magkakaroon ng puwang para sa fresh energy at new opportunities ang iyong bahay. Number 7. Pangit o magulong mga bagay. Gusto mo bang ma-attract ang abundance at new opportunities sa iyong tahanan? Kung gayon, oras na para alisin ang mga pangit o magulong mga bagay sa iyong bahay. Maliban sa pagpapaganda ng aesthetics ng iyong bahay, ito rin ay nagbibigay mensahe ng pagiging bukas mo sa sandaigdigan. Ang pagtatanggal ng mga bagay na hindi mo na kailangan ay makakabuti sa iyong tahanan. Makakatulong ito sa pag-create ng space upang maakit ang abundance. Ito rin ay nangangahulugan na handa ka nang tanggapin ang anumang uri ng kayamanan. Ang pagtatanggal ng mga pangit o magulong mga bagay sa iyong bahay ay may hahalin tulad sa pag-aalis ng mga hadlang sa abundance, prosperity at harmony sa iyong buhay. Ilan sa mga pangit o magulong bagay na pwede mo nang alisin sa iyong bahay ay mga lumang kawali, maduming mga kurtina at mga tambak na papel o dyaryo. Kung may mga muebles kang luma at hindi na kaaya-ayang tingnan, mainam na alisin ang mga ito at palitan ng bago. Number 8. Mga lantang halaman. Bukod sa fresh air at sunlight, may iba pang paraan upang mapalapit sa kalikasan tulad ng pag-aalaga ng halaman. Ang paglalagay ng maraming halaman sa paligid o loob ng iyong bahay ay makakatulong upang ma-attract ang vitality at positive energy. Ayon sa Buddhist wisdom, ang malusog na halaman ay kumakatawan sa positive energy at abundance. On the contrary, ang tuyo o lantang mga halaman ay maaaring magpahiwatig ng stagnation at lack of energy. Therefore, ang mga halaman ay dapat panatilihing malusog at hindi tuyo, lalo na ang mga dahon nito nang sa gayon ay ma-attract ang positive energy sa iyong bahay. Samantala, dapat alisin ang mga lantang halaman na maaaring magdulot ng stress o unhappy feeling. Number 9. Lumang libro at financial documents. Ang pag-iingat sa mga lumang libro na hindi mo na babasahing muli ay nagki-create ng blockage sa daloy ng new ideas at knowledge sa iyong buhay. Kaya naman, mainam na alisin ang mga bagay na hindi mo nagagamitin upang maakit ang positive energy at prosperity. Pwede mong ipangregalo o i-donate ang mga lumang libro para mapanatili ang pagdaloy ng enerhiya sa iyong tahanan. Aside from that, dapat mo ring alisin ang mga lumang financial documents na posibleng maging dahilan na mabuhay ka sa nakaraan. Pinaparating din ito sa sandaigdigan na namumuhay ka in scarcity o may kakulangan ng supply sa iyong buhay. Ang conscious management ng iyong financial space ay nagre-reflect ng clarity at order sa iyong kaisipan o mga desisyon sa pananalapi. Kaya kung gusto mong maging malaya sa nakaraan, alisin ang mga lumang gamit na hindi mo na kailangan. Number 10. Luma o sirang mga higaan, unan at kumot. Kung hahayaang nakapaligid ang cluttered at stagnant energy sa iyong kwarto,
maaring bumagal ang daloy ng fresh at vibrant energy na uma-attract sa poverty at negative energies. That's why, dapat tanggalin ang mga prosperity blocking items mula sa iyong kwarto para ma-attract ang new opportunities, income streams at next level wealth. Mainam na palitan ng bago ang luma o sirang kutsyon o bed frame. Kung luma na ang iyong kumot at mga unan, alisin ang mga ito at palitan ng mas maayos o high-quality linens para matanggal ang depleted energy sa iyong kwarto. Maliban dito, magiging mas komportable, marangal at maayos ang iyong pagtulog. Ngayong may idea ka na kung ano-ano ang mga bagay na dapat mong alisin sa iyong bahay, ang tanong ay makakatulong ba ito sa iyong buhay? Gaya nga ng kasabihan, like attracts like. Base sa kasabihang ito, ang mga magkakatulad na bagay ay naakit sa isa't isa. Ibig sabihin, ang mga tao ay may posibilidad na maakit ang mga taong katulad nila. Gayon din ang kaisipan ng tao. Ina-attract nito ang resulta na kapareho sa kanilang kaisipan. In short, ang mga luma, sira o bagay na hindi mo na ginagamit ay may malaking epekto sa iyong buhay. Pwede itong makasagabal sa iyong pag-unlad at pagbabago. Kaya naman, dapat alisin at palitan ng bago ang mga bagay mula sa nakaraan o wala ng purpose sa iyong buhay. Tandaan, ikaw ang pintor ng iyong buhay. Maaari mong piliin ang mga kaisipan, pakiramdam at karanasan na makakatulong sa pagpinta ng iyong obra maestra. Ang iyong tahanan ay ang iyong sanctuary o temple, kung saan malayang dumadaloy ang positive energy, peace at harmony. Kung pananatilihin itong maayos, makakatulong ito upang magkaroon ka ng positibong pananaw sa buhay.